Let's put that together. Do you expect more demonstrations? Given itong parang lackluster yung reaction ng administrasyon, di ba? Pansin mo, nag-akusa si Super Ate. Tapos, ang mga reactions come from Kong Sandro. Of course, the President also said, walang katotohanan yan. Tingin mo, itong given yung response ng administrasyon, meron pa bang mga additional rallies na mangyayari or there will be other ways na ibang paraan para mag-express yung mga tao tungkol sa kanilang galit dito? I think dapat na meron pa ring rally na mangyari. Dahil hindi na mahalaga kung ano ang katotohanan o hindi. Hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Aimee. Hindi natin ma-deny na wala ng tiwala ang taong bayan sa leadership. Sino man ang nagsasabi ng totoo, pero hindi natin ma-deny na wala na akong tiwala eh. Ayaw ko nang pakinggan kung ano man ang palusot mo. Dahil lahat ng indication nagsasabi na ayaw na kitang pagkatiwalaan ngayon. At gusto ko na makipag-break at gusto ko ng fresh start. Hindi ba pwedeng maligo tayo ng bago at magkaroon tayo ulit ng bagong leadership? Dahil kung ganun ulit ang mangyayari sa susunod, grabe ang nangyaring nakawan. Tapos sila pa rin yung ka-live-in natin sa bahay, nakakainis. Baka naman may dahilan kung bakit wala tayong divorce dito sa Pilipinas. Di kaya ganun yun. Hindi natin mahiwalayan. Kasi kung titingnan niyo yung Constitution, meron ba tayong paraan, mga paraan natin para i-address yan? Of course, impeachment. Pero dahil political yan, political yung pag-i-impeach sa isang Pangulo, it's not that easy. Lalong-lalo na, nung 19th Congress, it would have been impossible. Itong 20th Congress, sa tingin mo, an impeachment would still be possible? Or talagang ibang paraan ang kailangan natin hanapin? Mukhang base sa mga testimonya nila, ang daming nabayaran na tao. Pagdating sa legislature, sila rin naman ang magpapa-impeach sa president kung sakasakali. Kaya yung chances na mangyari yung impeachment, mababa. Pero kung titignan mo yung history natin, maraming mga creative na paraan para magbago yung leadership. Pumunta tayo sa creative na paraan. Medyo boring yung impeachment eh. Boring pa ba yun? Grabe. I think that pero it's the widest, na pag merong impeachment, ang daming nanonood dyan. So, regardless of the nature, paano ba nag-umpisa itong flood control issue na ito? I think, nung maraming matagal na panahon pa lamang, ay meron ng mga research about sa rampant corruption sa Philippines. Sabi nga nila 40% ang napupunta sa kickback. May napupunta sa congressman, sa senator, may napupunta sa DP. 40% pag hindi ghost project. Kasi 100% pag ghost project. Okay. May napupunta sa DPWH, may napupunta sa COA, may napupunta sa mga local officials. Kung ano man ang nangyari sa Senate at Congress ngayon na mga investigation ay confirmation lamang ng mga nangyayari na sa bansang Pilipinas. At ngayon, kinumpirma na ang panloloko sa atin ng gobyerno natin. Ang bola, taong bayan, nasa atin na. Wala nang ibang mas magandang panahon pa para komprontahin natin ang kamalian na ito sa ating gobyerno kung gusto talaga natin na makompronta ang malaking sakit na ito sa pamamahala natin. Kailangan natin gumawa ng paraan and make a strong stand. Dahil kapag hindi mo ginawa na komprontahin yung taong nangaabuso sa iyo at nananakit sa iyo, self-denying ka at self-defeating. Wala kang respeto sa sarili mo. So, pero ang sinasabi nila, one of the deflections na nakikita natin, sinasabi nila, hindi naman nag-umpisa ang flood control issue dito sa administrasyong ito. So, ang investigasyon, kung hindi mo napapansin, doon sa malayong panahon ng nag-uumpisa, coincidentally lang naman na na 2016 ang isang pinag-uumpisahan. Your thoughts on this? So, ibig sabihin patatawarin mo na. Kapag nangyayari na ba ng matagal, ibig sabihin patatawarin mo yung grabing insidente na nangyari ngayon. Halimbawa, parang relasyon yan. Halimbawa, unhealthy yung relationship mo or violent yung relation mo. Nung una pa lang, halimbawa, verbal abuse lang, konting tapik-tapik lang, pero inaabuso ka sa iyong tahanan. Kaso kung nagkabugbugan ng isang gabi, ibig sabihin ba hindi ka makikipaghiwalay dahil sa nangyari nung gabing yon dahil sinasabi mo na matagal niya naman na akong inaabuso pero light lang, hindi lang napapansin, di ba? So, at some point, darating yung inflection point, darating yung panahon na bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng hakbang at dapat kang gumawa ng hakbang dahil kapag yon ay pinalagpas mo pa,
wala nang baka ibang pagkakataon pa na gumawa ka ng hakbang. Kasi sa mga susunod, baka mas magiging maluwanay at mahirap nang i-justify kung anumang act na gusto mong gawin. Ngayon, all justifications are being served upon us, taong bayan, and we must make a clear stand na ayaw na natin itong mangyari. Kaakibat ng mga rallies, alam natin na mayroong mga nagpaplano o mga naggustong mag-file ng mga kaso. So bilang abogado, ano sa tingin mo ang dapat ebidensya na makita natin o ipresenta sa hukuman para malutas na at least may managot dito, 'di ba? Ang gusto natin by December may nakakulong. So sa tingin mo ano pa yung kailangan? Lahat ng ebidensya ay nasa atin na. Ang pinakamalakas na sigaw at ebidensya ay yung sinabi ni Zaldico. Before nagsalita si Zaldico, yung mga Ilocano at mga Pilipino, hindi pa sila sure kung may involvement ba talaga si BBM. Pero alam namin, si BBM from the very beginning, sir, parang wala ka sa sarili mo. Bakit hindi mo ginagawa yung trabaho mo? Hindi yan yung hakbang ng isang malakas na leader na ibinoto namin. Ngayon, dumating yung pagkakataon na nagsumbong na yung taong may kasalanan at sinasabing dawit ka, wala na tayong ebidensyang dapat hingin pa. Dapat managot talaga. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, ang sinasabi natin, dapat managot yung mga itinuturo. Yung mga tinuturo lang natin at gusto nating managot yung mga nasa baba. Tinatanggal natin yung eyes natin sa taong dapat nananagot. Ang dapat nananagot ay yung taong may control sa lahat. Lahat ng acts under the executive ay gawa rin mismo ng executive dahil ang executive ay vested sa kanya lamang. So, any inadequacy na nangyari sa kanyang departamento ay dapat siyang managot at mag-take responsibility. For once, sir, can you take responsibility? So this is command responsibility kahit wala pang direct link through documentary evidence na the president signed off on this one. Because I don't really think magkakaroon ng ganun. In the first place, mukhang wala siyang command at all. Pinabayaan niyang may free reign lahat ng mga tao sa baba niya. Pinabayaan niyang nag-agaw-agawan sila ng kapangyarihan, magnakaw ng pera ng taong bayan, tapos ngayon may lumalapit na kahit siya ay involved, wala na kaming tiwala sa iyo, sir. Ang gulo-gulo, pwedeng ayusin mo ito dahil hindi tama ang pamalakad mo sa aming bansa. Lahat ng Pilipino ngayon, pati yung mga tao dyan sa Malacanang, pati yung mga tao sa Senate at sa Congress, walang moral. Pati yung ekonomiya natin, walang moral, patay. Yan ba ang tamang pamamalakad sa isang bansa? Kapag ang pinamumunuan mong bansa ay wala ng spirit, baka kailangan na nating magbago at maghanap ng bagong leader. As they say, uwian na. Pero, Nini, fearless question to. Kung wala ng solid North, masasabi mo bang marami pa ring Marcos supporters in the Ilocos region? I have to be honest, kasi meron pa ring personal sentiment ang tao towards sa mga Marcos. Even me personally. Kapag kakulay mo yan, kaibigan mo yan, kapatid mo yan, kahit masama siyang tao, kasama mo gusto mong irepresenta kanya Siya ang nagdadala ng dignidad ninyo, siya ang nagdadala ng lahi ninyo. Kaya tuwang-tuwa ang taong bayan nung tumakbo si BBM dahil baka i-redeem niya kami at baka i-redeem niya rin yung pamilya na niya. And yung motivation na yun, sa tingin namin, sapat na yun para ma-minimize yung chances na magnakaw siya. Pero dinisappoint niya kami Kapag na-disappoint ka na, iset aside mo na yung mga personal sentiments, mag-break na kayo. Again, parang girlfriend yan. Aminin natin, wag nating i-deny na love mo pa rin yung tao. Wala tayong magagawa. Kaya ang hirap kasing kontrahin ni BBM kasi maraming nagmamahal sa kanya. Pero sir, niloko ka na ng harap-harapan. Hindi ba pagmamahal din yung ginawa ni Senadora Amy? Di ba? Tama, pagmamahal din yun. Heroic din yun. I think yung sanest, pinaka-sane na response na gawin ni BBM is para ma-preserve yung dignidad niya at dignidad ng family niya at dignidad ng aming mga ka-Ilocano, you vacate the position honorably, sir. So, ang sinasabi nyo is that mahal nyo pa rin, pero hindi nyo na sinusuporta ang pagkapangulo niya. Tama ba yung pagkaintindi ko? Yes. Love pa rin kita, pero mag-break na tayo, sir, dahil meron pa rin akong natitirang respeto sa sarili ko. Aray. So, si House Speaker Congressman Boji D. is from Isabela. Diba? Anong stand mo sa Kasi diba sa, puro pare-pareho ng last name. Di nyo ba ako napansin ko yon. Pagdating sa Isabela, pare-pareho ng last name. Anong stand mo ngayon sa political dynasties? Lalo-lalo na sa area nyo.
Maraming nagsasabi na si Congressman Bogie T ay napakabait. As a matter of fact, Attorney Trixie, kapag tatanungin mo rin yung mga taga Maynila at taga Isabela, napakabait yang tao. In fairness, ganyan talaga reputasyon niya. Yes, at ang criticism sa kanilang pamilya ay political dynasty. Iniisip ko naman, kung gusto niyong maipasa yung political dynasty, pwedeng ipasa niyo na and tignan natin kung ano magiging result. Pero so far, ang nangyayari sa Isabela is sila yung political dynasty kasi walang lumalaban. Kung gusto ninyong mabuwag yung political dynasty, try nyo muna kasing labanan. Tapangan nyo kasi kung ayaw ninyong magkaroon ng political dynasty, galingan ninyong mangumpanya, labanan ninyo, and tignan nyo kung kayo ang pipiliin ng tao. Are you a member of a political dynasty? Dapat yun yung inuna kong tanong eh. Yes, no? No. Although, sa probinsya, sa bayan namin, bayan ng Reyna Mercedes, from the very beginning, yung leadership doon, always Respicio. Pero hindi ako nanggaring sa main branch ng Respicio. Lateral ako, malayo ako. Kinakantsawan nga ako ni Governor ng Isabela, sabi niya, salingket lang daw ako dahil hindi daw ako totoong Respicio. Dahil hindi ako galing sa main trunk. Kasi yung mga nakaupo lang palagi doon is yung lolo, anak, and then apo. Ako, ang layo-layo ko, salingket lang daw ako. Pero for whatever it's worth, siguro nag-benefit naman sa akin kahit papaano yung Respicio na last name, pero I couldn't help it. If kung gusto kong i-shed off yung Respicio para lang mawala yung criticism na yon, I think I have my own worth para mag-run ng sarili kong campaign at ma-prove yung sarili ko sa taong bayan without my Respicio last name. Actually, sa karamihan ng mga followers mo, most of them don't even know na may Respicio na mas bida sa'yo. So, pero sabi mo kanina, by Christmas, gusto mo sanang makulong. Sino ang nasa Christmas wishlist mo na sana himas rehas na by December? Alright, lahat ng sinabi ni Zaldico. Kasi sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, siya lang ang pinaka-credible. The rest, puro semi-chismis. Pero we have already some pieces of evidence through his testimony and marami siyang resibo. Kaya nating ipakulong yung mga yan. May prima facie case tayo sa kanila. Pwedeng sampahan na natin, bilisan ninyo, at ipakulong na natin sila, ipa-aresto natin. Pero at any rate, sapat na ba yun para sa akin? No. Dahil yung taong totoong may pananagutan, yung presidente ay hindi pa rin nagtitake ng responsibility. Love kita, sir. Take responsibility. Keep your honor. Vacate it honorably. So, your quick thoughts dito. I'll give you a name. Give me the first thing that comes to your mind. BBM. Oh my boy, I love you, sir, pero break na tayo, please. First Lady Lisa Marcos. Puro chismis lang naririnig ko about sa'yo, pero it sounds like, base sa statement ni Amy Marcos, nag-e-enjoy kayong dalawa ni BBM every day. Amy Marcos. Oh, she sounds credible. All the rest ng information sounds chismis, pero kapag first-hand account, ang statement, naniniwala ko. House Speaker Martin Romualdez. I don't know him personally. Lahat ng naririnig ko sa kanya is pure chismis. But at any rate, kung may testimony si Zaldico against him, she must be held responsible. Do you think Zaldico should go to jail? Yes, unless he enjoys the status of a star witness. Pero given your following, do you want to run? Are you intending to run for higher position? No. Uy, why not? No. Wala sa isip ko yun. Hindi ako ganun ka-long-term na tao. There's nothing long in me. Tanong mo yung ex-girlfriend ko. Okay. Walang mahaba sa akin, alright? So, susunod, iimbitahin ka namin to talk about your love life. Pero sige. Sa tingin mo ba, Attorney Trixie, lahat ng mga ginagawa ko ngayon is super prudent? I'm taking so much risk. Kung may plano akong tumakbo, I will be more prudent and hindi ganun ito ka-risky yung sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita against any power. Hindi ako magsasalita against sa DPWH ng region namin. Hindi ako magsasalita against mayor. Hindi ako magsasalita kay BBM. Sa lahat ng tao na pwede kong piliin. Gusto mo bang magpakamatay, Harold? So, it's all about making a stand, Attorney Trixie. Yes. Very few people na lang sa ating lipunan ang may tapang na magsabi ng katotohanan, may paninindigan, may dignidad, at merong integridad. Please, kapag may nakita kayong mali, pwedeng sabihin ninyong mali iyan at tawagin nyo silang mag-take ng responsibility at umalis na kayo dyan dahil wala kayong kwenta. Yun po ang trabaho ko, Attorney Trixie. So nothing in the immediate. What about re-election? No as well, Attorney Trixie. As a matter of fact, Attorney Trixie, tinatanong nila ako kung meron ba akong takbuhang pwesto. Iniisip ko, national hero nga dapat eh. Kasi ang minimum age nun is dead. It's easier to be dead than achieving kung ano man yung minimum age ng mga ibang position na higher.
Pero kung iisipin mo, our national heroes, many of them, totoo yun, hanggang 33 years old. Medyo expired na ako. Prescribed na ako, Attorney Trixie. Maybe, hindi, I'm not Overage fit. na. So, hindi na pwede. So, marami